Hi mga ka-Real Talk! Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik muli ang inyong lingkod na si Mr. J.R. Yamado. Gusto ko munang bumati sa inyo ng happy holidays sa lahat ng mga empleyado. Sa lahat din ng mga viewers and subscribers ko, happy holidays sa ating lahat. Enjoy natin yung bonding sa family. Now, kung wala kayong boyfriend, wala kayong girlfriend, huwag kayong malungkot dahil maraming pamamaraan paano natin mafe-feel yung love and respect, no, lalo tigit sa ating kanya-kanyang pamilya. Na andyan sila, minsan nag-aantay lang sila na magkusa tayo, no? Kaya ipadama natin yung tunay na pagmamahal at buong pusong banding sa ating kanya-kanyang pamilya. Gamitin natin ng tama yung isang araw na holiday na ipinagkaloob sa atin ng government. Ngayon, syempre, nais ko din namang magdala sa inyo ng bagong usapin, no? Ito ay usong-uso or sikat sa social media. Pag nag-browse kayo sa TikTok, no, sa Facebook, madalas mababasa nyo yung salitang a princess treatment, no? Sa aming mga kalalakihan, ang tanong, tama ba na itrato mo yung girlfriend mo, yung asawa mo, like a princess, no? Tama ba yun o para bang ini-spoil mo naman masyado yung partner mo? Ngayon, guys, na always remember, no, that treating your partner right doesn't mean that you will lavish her with expensive clothes or jewelry, no? A princess treatment comes out naturally from a man or a woman who's really into you. Stop begging for it, no? May mga taong hinihingi, may mga taong pinipuwersa ba, no? Yung partner nila na, nakita ko to sa partner ng ka-office mate ko na ganto, pinagbubukas mo siya ng sasakyan, kung may sasakyan, no? Pinagpapayong mo siya tuwing umuulan, sinusubuan mo siya ng pagkain na masasarap. So, wag tayong mainggit kung may mga magjowa, may mag-asawa na ginagawa nila yung bagay na to. Okay? Kasi sabi ko nga, kung talagang yung partner mo, talagang kilala ka, talagang mahal ka, nire-respeto ka, ito ay gagawin niya ng normal nang walang nag-uutos sa kanya. Okay? Sana nakukuha po ninyo. Ngayon gusto kong ibigay ano ba ang ibig sabihin ng princess treatment, no? Okay, so it means that you are giving her or your partner a simple gifts or sweet gestures, no? To show her or to your partner that you really appreciate and love your partner. So, ito ay hindi siya usaping mga sasakyan, jewelry, gold, silver. So pag sinabing princess treatment, kahit ito yung mga simpleng bagay na dapat mong ginagawa, na dapat mararamdaman niya na siya ay mahalaga sa'yo, na siya ay nire-respeto mo. No, hindi usapin dito gaano kalaki yung kaya mong ibigay. Ang usapin dito, maliit o malaking bagay na kaya mong ibigay na nagmumula sa iyong puso, na dapat ginagawa natin tayo bilang mga kalalakihan sa ating mga part. Mga ka-Real Talk, I have here 5 simple tips on how to treat your partner like a princess. So always remember na hindi titibay yung relationship ninyo kung wala kayong gagawing mga hakbang. Na kung meron ka bang mga bagay na dapat baguhin sa sarili mo bago ka mag-demand ng mga bagay na dapat binabago ng partner mo. No, kaya madalas nasisira, nag-aaway or nabubuwag yung relationship, hindi dahil hindi kayo fit into each other, kundi dahil meron kayong pagkukulang na hindi ninyo ginawa within your relationship. Tip number 1, call your partner with a sweet name. Kaya yung iba, sweetie pie, sobrang sweet naman masyado. Okay, so yung iba, mommy, daddy, babe, or kung ano-ano pang mga katawagan, na ito yung mga terms na to, ako naniniwala kung bakit natin ginagamit yung mga call sign na yan. Kasi nagpapaalala yan kung gaano natin minamahal at nire-respeto yung partner natin. Isa pa guys, yung mga complimenting words,
No, sometimes nagpapaganda ng mood ng mga kababaihan na yung mga complimenting words na yan. Okay? So, you should tell your girlfriend, no, that she is beautiful, no, even when she feels like she's the ugliest girl in the world. Parang ang tingin ng girlfriend mo or ng partner mo, hindi siya maganda. Pero kapag ginamitan mo ng mga complimenting words na magpapaalala sa kanya, hindi, maganda ka. Ikaw lang yung nag-iisang babae sa buhay ko. Hindi naman siya pambobola, kundi ito yung nagbibigay ng assurance sa partner mo na nagagandahan ka sa kanya, yung mga bagay na meron siya. Make your partner believe and feel that she is more than her flaws or imperfections. Okay, kasi minsan sa relationship, kung ang lagi nating nakikita ay yung mga pagkakamali, yung mga pagkukulang ng bawat isa na dapat pinupunan, so why not gawin nating positibo? Tingnan natin sa magandang pamamaraan o mga salita na dapat naririnig ng partner natin, hindi laging mga mura. Tandaan nyo mga kalalakihan, gumamit tayo ng mga sweet words na magpapaalala ng tunay na pagmamahal at respeto natin sa kanya. Tip number 2, treat her with kindness and respect. Always speak nicely to her. Hindi laging bulyaw, hindi laging mga masasakit na salita. Yung paghahayaan mo na lang yung partner mo matutulog siya ng punong-puno ng sama ng loob dahilan dun sa mabibigat na salita na binitawan natin. You should listen to what she says and respect her as an individual. May mga pagkakataon na may point yung partner natin. Pakinggan natin siya, wag laging tayo yung tama. Okay po? Oo, lalaki tayo. Naandun yung pride na para bang ayaw nating ibaba ang ating mga sarili. No? Pero hindi yan kabawasan ng pagiging pogi, hindi yan kabawasan ng pagiging magandang lalaki. Na tayo bilang mga leader ng ating sarili at leader ng ating relationship, ng ating pamilya, kung ikaw ay isang tatay, alam mo na ikaw yung leader ng pamilya ninyo at alam mo na dapat ikaw yung magbababa ng pride mo bilang lalaki. Dahil itong mga babae, emotional yan eh. Tama po ba? Emotional yan. Yan sasabihin natin minsan, napaka-emotional mo naman. Normal sa kanya yun. Innate yan sa mga kababaihan. Emotional yan. So, kinakailangan tama yung pagtrato natin. Tama yung mga salita na lalabas sa ating mga bibig dahil kailanman kapag lumabas sa bibig natin, hindi na natin pwedeng bawiin yan. At minsan pa, ang pakiramdam ng mga kababaihan, para bang object for lust na lang sila. No? Parang mabait ka lang sa kanya, gumagamit ka lang ng mga nice words kapag meron kang hihingin sa kanya or meron kang importante na dapat ginagawa nyo bilang mag-asawa. So, huwag naman sa ganung pagkakataon mo lang gagamitin yung mga magagandang salita dahil meron kang gustong makuha sa partner mo. Dapat meron kang gustong makuha o wala, i-maintain mo sa sarili yan bilang lalaki, bilang leader ng relationship ninyo na tama yung mga salita at merong respeto yung gagamitin natin ng mga salita para sa partner natin. Tip number 3 mga ka-real talk, no? Communicate or communication with your partner. Now, when you have arguments, make sure that you are communicating with sense. Dapat merong sense sa communication. Goal nyo is to settle or to solve the problem. Okay? Not to attack the person. And challenge yourself, no? Not to say rude things. Ito yung isa sa mga pangit sa relationship. Oo, nakikipag-communicate ka nga. Kanya nga lang yung mga binibitawan mong salita ay mga sarcastic words naman. So, eto hindi to magpapatibay sa relationship ninyo. Bagkus, magpapapangit ng relationship ninyo at ng mood ng partner ninyo. No, madalas kapag sarcastic yung mga terms na binibitawan natin sa partner natin, di po ba? Kahit merong communication within your relationship, mas lalo pang natitrigger, mas lalo pang nababad trip ang bawat isa kasi mali yung mga salita na inyong binibitawan. So, challenge yan sa ating mga kalalakihan. No, dapat tama yung salita na ating bibitawan. Communication also means that you should always keep in touch with her, but not to the point, no, that it will suffocate your partner.
May mga pagkakataon na masyadong suffocating naman sa communication. Lalo may mga kababaihan na sasabihin ng lalaki, nakaka-suffocate naman. Masyado namang hindi na ako makahinga, lahat na lang. Tatanungin mo kung nasaan ako, ganto ganyan. Pero kung alam mo naman bilang lalaki na wala ka namang ginagawang masama, alam mo na tama at malinis yung konsensya mo, sasabihin mo sa partner mo kahit anong tanong pa yan, kaya mong sagutin. Pero kung meron kang itinatago, tip to sa mga kababaihan, kapag pag tinanong nyo yung partner ninyo o yung lalaki na para bang na bad trip o nagalit lalo, sasabihin ko sa inyo, merong itinatagong kababalaghan yan. Kinakailangan mong alamin yan. Tip number 4, give her gifts. Ops, wag nyo ako mami-misinterpret. Pag sinabing gifts, hindi ka agad yan ay mga material things. Okay? Pwedeng effort, pwedeng time mo, ipagkaloob mo sa partner mo na nagsisimbolize ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanya. Okay? So kung meron ka naman mga material na bagay, no, ipagkaloob natin yung marapat sa ating partner. Huwag nating, alam mo yung term na taken for granted, na experience ko to sa past relationship ko dahil yung thinking ko before, nakikita naman kita, napagluluto naman kita ng pagkain, hindi na ako bibili ng something para sa kanya. Yun pala ay malaking impact sa isang babae na magbigay ka na kahit simpleng t-shirt lang yan, na kahit ipambili mo siya ng something para sa kanya bilang babae, mahalagang bagay na dapat ginagampanan at dapat inaalam natin sa partner natin at ginagawa natin bilang lalaki para sa kanila. At hindi naman ito ini-spoil natin sila. Kumbaga dapat lang naman kung talagang gusto mong ipakita sa kanya kung gaano siya ka-valuable dito sa mga bagay na pwede nating ibigay o ipagkaloob sa kanya, gawin natin ng merong kagalakan sa ating puso. Na kahit simpleng isang pirasong flower lang yun o favorite food, street food niya, gawin natin yan. Dahilan, eto yung pagpapakita, no, ng tinatawag nating princess treatment. Yung ibang mga babae, simple lang naman eh. No, hindi naman sila naghahangad ng mga mamahaling bagay na alam naman nilang hindi natin kayang gawin. Yung iba naman kayang-kayang gawin, may pambili naman pero hindi ginagawa. Again, nagsisimula yan sa ating pagkatao, sa ating puso. Kung gaano mo pinapahalagahan, kung gaano mo nire-respeto yung partner mo, nagre-reflect yan the way we act and the way we treat them. No? So, hindi dapat inuutos sa atin yan bilang mga kalalakihan. Dapat it comes out naturally sa atin. Alam natin na dapat ginagawa natin yan. Tip number 5 na dapat alam ng mga kalalakihan. Be proud of her. Introduce her with your friends or to your friends. Most especially to your family. Napakahalaga niyan. Dahil ma-feel ng partner natin na special sila dahil kaya natin silang ipakilala sa mga taong nasa paligid natin. And this means that you are not ashamed, that both of you are in a relationship and you are proud to have her. Dapat proud ka. At yung pagiging proud, hindi lang yan naririnig sa bibig, hindi lang yan lumalabas sa ating mga bibig, kundi yan nakikita sa ating mga akto. No, kung ikaw mahilig mag-share sa social media, ang dami mga posters na sinishare mo sa social media, ang dami mga hugot lines kaya mong i-share sa social media, bakit hindi mo kayang i-share yung picture ng girlfriend mo? Bakit hindi mo kayang maglagay ng napakagandang caption sa social media, sa Facebook, kung gaano mo siya pinapahalagahan, kung gaano mo siya minamahal? Yun yung nagpapakita na tayo ay seryoso sa relationship natin. Pero kung hindi ka seryoso, hindi mo kayang ilathala yan sa madla na merong kang girlfriend na kagaya niya. No? Right, so those are the 5 simple tips on how to treat your partner like a princess. So hindi laging usapin ay magagarang sasakyan, magagarang damit, o kaya nyo silang dalahin sa ibang bansa. No, kung wala tayong ganong kakayanan, simplehan lang po natin yung kahit simpleng pagbubukas ng payong kapag umuulan, or ilagay natin yung partner natin sa safe na area kapag tayo ay tatawid sa kabilang kalsada. Yun bang yung ibang mga kalalakihan nauuna pang tumawid sa asawa nila o sa girlfriend nila, hahayaan lang tumawid, no? Yun yung pagpapakita na mahalaga sila at kaya nating ilagay sila sa secure na lugar.
no? Kung uunahan mo pa silang tumawid, anong attitude meron tayo na ipinapakita natin sa partner natin? So, doon pa lang sa part na yun, nag-fail na tayo. Pagpasok sa mall, pwede din po. Yung pintuan ng mall, diba? Ang hirap itulak niyan. Pero kung ikaw merong initiative, no? Kung ikaw ay totoo pa sa'yo yung gentleness or yung pagiging gentle, gawin mo yan sa partner mo na hindi ka inuutusan o hindi ka inuobliga ng partner mo. So yun lang mga ka-Real Talk, yung mga bagay na i-share ko sa inyo, at sana sa mga susunod pang pagkakataon, suportahan nyo po, panoorin nyo yung mga vlogs ko, kahit mga simpleng vlogs lang. Ito naman ay makatotohanan at marami tayong mapupulot na magagandang aral. Kaya ang panalangin ko, magkaroon kayo ng maayos, healthy na relationship at gawin yung sentro ang Diyos sa relationship ninyo. Maraming salamat po and God bless us all.